Ito ha mga kapatid, kayo ba magtatayo ng tindahan tapos hindi nyo babantayan? Well, mahirap talaga, no? Pero ito, nag-work ito sa isang honesty store sa Batanes. Meron din mga ganyan sa ibang bansa Pero dito po, ginaya rin niya ng isang eskwelahan sa Parañaque na nagtayo ng kanilang bersyon ng honesty store. Ito po, panoorin natin ang sistema nila. Kung may honesty coffee shop sa Batanes, meron namang honesty store ang Don Arcadio Santos National High School sa Parañaque. May stall sa loob ng eskwelahan kung saan nakalatag lang ang mga mabibiling pagkain at school supplies. Ilalagay lang ng mga estudyante ang bayad sa kahon sa tabi ng mga paninda at sila na rin mismo ang magsusukli sa kanilang mga sarili. We came to a plan na sige nga mag-ano tayo honesty store dito sa school natin sa Dr. Arcadio Santos High School para tingnan natin if the generation today, di ba, yung mga Generation X ay honest pa rin. Sa loob ng isang taon mula nang simula ng eskwelahan ang pagkakaroon ng honesty store, isang beses pa lang daw may gumawa ng kalokohan at hindi naging tapat sa pagbabayad. Nagbiro yata siguro yung 50 peso bill, yung fake ang nilagay niya. Sabi naman ng mga estudyante ng Don Arcadio Santos, maganda ang naidudulot sa kanila ng proyektong ito. Nakakatulong po itong honesty store po para po matas po yung pagiging honest po namin sa school po. Tinutulungan po kami nito na yung kahit anong pumang temptation yung nasa harap namin, titiisin po namin yung... Naniniwala naman ng eskwelahan na ang pagkakaroon ng honesty store ay nakakadagdag sa dekalidad na edukasyong na ibibigay nila sa kanilang mga estudyante. Alexa Reyes, News 5. Ilang araw matapos bahain, putik naman ang problema ng mga taga-Sarangani. Pero hindi pa man tuluyang nakakaahon sa dilubyo, naghahanda na po sila sa posibleng perwisyo na dulot naman itong bagyong Butchoy. Sa video ito, makikita ang laki at lakas ng flash flood na tumama sa Glan, Sarangani noong Martes. Ang mga puno natumba, ang mga bahay nagkasira-sira. Ang mga eksenang yan, hindi raw inakala ni Mang Everesto na mangyayari. Sa 50 taon kasi niyang nakatira sa barangay Big Margos, ngayon lang sila nakaranas ng ganito katinding pagbaha. Nag-evacuate sila. Saan sila pumunta? Lahat. Dito, punta dito sa may bundok, sa may highway. Umakyat sa bundok? Umakyat lahat dito. Maging ang kanilang mayor, may kakaibang napansin sa galaw ng tubig baha sa Glan. Ngayon lang nangyari o previously may mga ganito ng kaso? Previously, karamihan nagbabaha dito sa poblasyon. Kasi meron kaming malaking river. Pero dyan sa Big Margos, this is the first time na, at saka sa Barangay Cruz, na ganun kalaki. Sa tala ng NDRRMC, 2 namatay sa pagbaha, 37 pa ang nawawala kung saan karamihan mangingisda. Sa ngayon, humupa na ang tubig sa mga naapektuhang barangay ng Pangyan, Big Margos, Small Margos at Cross. Pero nag-iwan naman ito ng makapal na putik. Hirapan, hindi ka mong sitwasyon karon. Bakit po? Tungkol sa baha. At ngayong nagbabanta ang bagyong Butchoy sa bansa, naka-full alert ang lokal na pamahalaan. Inapura na ang pamimigay ng relief goods. Inayos na ang mga nasirang tulay at dike. At inabisuhan na rin ang mga mangingisda na wag nang pumalaot lalo na kung masama ang panahon. Benji Durango, News 5. Ano-ano nga ba ang mga lugar na makakaranas ng ulan dahil sa bagyong Butchoy? Sasagutin po yan ni Leah Cruz. Leah? Thanks, Cherry. Mag-ready na tayo para sa malakas na ulan mamaya at sa weekend. Unang tatamaan ang Bicol Region mamaya ng malakas na ulan at pagdating ng hapon magsisimula na ang matinding ulan mula sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon papunta sa Silangan. Pati ang Metro Manila at Southern Tagalog hindi ligtas. Maulan din sa Samar at Leyte naman sa Visayas buong maghapon at epekto naman yan ng paghila ni Butchoy sa hanging habagat na nagdadala ng ulan sa malaking bahagi ng bansa. Kaya kahit hindi maglalandfall ang bagyo, apektado pa rin tayo ng pag-ulan. Sa Sabado ng umaga naman, uulanin ang Southern Tagalog, Mimaropa at pati na rin ang Metro Manila. At aakyat yan sa kanlurang bahagi ng Luzon at kakalat sa iba pang rehiyon.
300 kilometers po ang lawak ni Butchoy. Katumbas na yan ng distansya ng Manila hanggang Luzon. Kaya lalong pinag-iingat sa landslides ang mga nakatira sa bundok o yung mga malalapit sa mga ito. Marami na kasing nahigop na tubig ang lupa nitong nakaraang araw dahil sa walang tigil na ulan dulot ng habagat. At yan po ang lagay ng panahon. Ako po si Leah Cruz. Paolo? Salamat, Leah. 5 oras na namimilipit sa sakit ng tiyan ang isang babae sa Quezon City. Urinary tract infection o UTI ang pinagsususpetsahang dahilan. Kaya Rescue 5, saklolohan niyo. Asan yung masakit dito? Ituro mo nga. Dito. Namimilipit sa sakit si Juliet Estacio nang puntahan namin sa kanilang bahay sa Culiat QC. Mahigit 5 oras na raw sumasakit ang kanyang tagiliran. Kailan pa to? Noong 18 pa ako nagkaroon po ang UTI. Tapos matagal po yung hindi sinumpo. Chinek namin ang body temperature at blood pressure ni Juliet. Kailangan pang dalhin sa ospital para ma-check ng mga doktor yung ihi niya. Sabi nga niya, nagkalagnat daw siya noong isang araw. Tapos hirap siyang umihi. Sa loob ng sasakyan, nabanggit ni Juliet ang ginagawa niyang paraan para maibsan ang pananakit ng kanyang tagiliran. Uminom po ako kanina paracetamol. Di pa rin ako nakatulog. Tapos masakit pa rin. Uminom ako kanina isang red dose. Sa tindi ng sakit, napakapit na si Juliet sa kamay ng kanyang ina. Hindi na nagtatrabaho yun. Wala nung may sakit-sakit. Pagdating sa ospital, agad inasikaso si Juliet para sumailalim sa ilang pagsusuri at matukoy kung anong sakit ito. Aldis Ignacio, Rescue 5. Uulitin po namin mga kapatid sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Kambyo tayo sa sports. Bunsod pa rin ng kontrobersyal na pagkapanalo ni Timothy Bradley kay Manny Pacquiao. Sisikap ngayon ng World Boxing Organization na mas lawakan ang pagpili ng mga judges kapag mabibigat na world title ang pinaglalabanan. Ito raw ang gustong umungkahi ng presidente ng WBO sa Association of Boxing Commissions. Bago kasi ang Pacquiao-Bradley fight, 20 judges na hindi Amerikano ang isinumite ng WBO. Pero ni isa, wala raw pinili rito. Kasabay nito, kumuha ang WBO ng 5 judges mula sa iba't ibang bansa para muling panorin ang laban. Pero ang magiging resulta ng kanilang review ay gagamiting guide lang para sa mga susunod na laban. Si Pacquiao naman uuwi na sa Sabado para raw maasikaso ang kanyang mga constituents sa Sarangani na sinalanta ng ulan at baha. Mga kapatid, sigurado may gising kayo sa mga video na ipapakita namin sa inyo. Swerte nakaligtas ang isang bata sa isang aksidente sa Amerika po yan. Huli sa kamera ang pagtoob ng isang SUV na hinahabol ng mga pulis sa kalsada. Yun pala, may nahuhulog na isang kalahating taong gulang na bata. Himala namang kaunti lang ang galos ng bata at nakatayo agad ito. Pero patong-patong na kasong hinaharap ng kanyang tatay, ari pa bang sakay ng naturang kotse. Samantala, matapos magpakita ng dibdib sa concert sa Turkey po, muling pinag-uusapan itong si Madonna na sa kanyang performance sa Rome. Opo, sa Rome niya ginawa ito. Ay pinapakita naman kasi rito ng controversial na Queen of Pop ay ang kanyang likuran o puwet. Pero maraming netizen ang bumabatikos sa kanya dahil dito. Masyado na raw trying hard itong si Madonna. Matatanda ang binatikos na si Madonna sa kanyang concert sa Turkey dahil masyado na raw matanda ang singer para ipakita ang kanyang maseselang parte ng katawan. Balik mo na sa inyo, Paolo at Cherry. She's 54. But she's still in very good shape. Oo diba? naman. Kaya lang yung iba, hindi nagustuhan. Speaking of good shape, itong mga to, not in good shape. Susunod, halos kalahati ng mga pulis na nakadestino sa Camp Crame, overweight daw. Programang pang dieta ipatutupad na. Samantala, isa pang barko ng may-ari ng lumubog na MV Josil, hindi pinayagang lumayag mga pasahero stranded sa barko. Update sa kalagayan ni Comedy King Dolphy na nakakonfine ngayon dahil sa pneumonia, aalamin natin mamaya. At sabi nga, mas magandang mag-umpisa ng maaga. Kaya kotse para sa mga chikiting na imbento na. Abangan niyan sa pagbabalik ng Pilipinas News.